Oh, bes! Share ko na naman! Oh, eto na naman! Stop muna tayo sa pamamasyal dito sa Baguio at magluto muna tayo ng rellenong bangus. So, alam nyo ba, yung unang in-upload ko dito ay nag-trending at nag-viral at umabot ng 7 million views. Oo, bes! Kaya heto, dapat sana dadalhin ko tong pasalubong na to, yung mga bangus, doon sa Pampanga. Hindi naman kami natuloy, mga bes. Kaya heto, ang ginawa ko para hindi masira yung mga sariwang bangus, ay niluto ko na lang ng rellenong bangus. Ngayon, mga bes, kung tatanungin ninyo kung paano mag-rellenong bangus, may ibang video ako dyan sa aking long video, hanapin nyo na lang. At siya nga pala, mga bes, yung nakikita nyong ginigisa ko dito, iyan yung laman ng bangus na hinimay namin kahapon. Kahapon pa, bes, namin hinimay yan at ngayon lang kami medyo natapos-tapos. Dahil nga, mahirap maghimay ng bangus, bes. Oo. Sobrang effort ang paghihimay ng bangus. Yung pag-alis pa lang ng tinik, ay Diyos ko, aabutin ka ng siyam-siyam. So, nanggisa pala ako dito ng bawang sibuyas. Tapos, pinirito ko muna yung carrots and then yung patatas. Saka ko hinalo-halo dyan. At tapos, maglalagay ka ng pickles. Haluin mo rin ng pasas. At syempre, optional lang naman ang maglalagay ng cheese, bes. Kung ayaw mong ilagay ang cheese, okay, fine. Pero sa akin kasi, gusto ko yung may cheese para malinamnam ba. Tapos mag-add ka rin ng another green peas. Oo, bes, masarap yan. Maglagay ka ng konting paminta, asin, saka seasoning. At halo-halo mula na parang ganyan. O, nakikita mo, bes, ang ganda ng texture niya. Pwede ka naman maglagay ng itlog. Pero hindi na ako naglagay, mga bes, dahil aksayado na sa Ricardo, ganon. At heto pala yung balat ng bangus. Ayan na siya, bes, dahil binabad ko muna sa toyo at kalamansi. Saka mo siya i-ref ng magdamag para yung kalamansi at toyo pumasok doon sa laman or balat ng bangus. At pagkatapos mong naluto yung laman ng bangus kanina, ay ilalagay natin o ipapasok natin yan doon sa loob ng bangus. O, effortless talaga itong bangus, rellenong bangus na to. Pagkatapos mo yan, hindi ko na siya tinahi, mga best, dahil masyadong matrabaho. Nilagyan ko na lang ng aluminum foil yung kanyang ulo para hindi sumabog-sabog yung mga laman niya doon sa loob. At nakikita nyo, mga bes, ang ginamit ko na kawali dito ay kawa. Oo, bes, kawa yan, bes, malaking kawa. Dahil nga nakita nyo naman malaki yung bangus, mahaba. Mahaba yan, bes. At ang isang piraso dito sa Dagupan or sa San Fabian ay 150 ang isa. Umaabot ng kulang sa 1 kilo ang isang piraso, mga bes. So, eto na siya, mga bes. Pagkatapos na nating iprito ay hihiwain natin para makita natin sa loob. So, nakita nyo pala, hindi na ako naglagay ng cornstarch doon sa loob. Pero pwede rin naman kayong maglagay sa mga laman ng bangus para hindi siya sabog-sabog. Pero okay naman siya. Nakita nyo naman, hindi naman siya sumabog-sabog actually. Mas mainam yan kasi purong laman talaga yan, mga best. Tapos habang piniprito mo siya, maglagay ka rin ng harina, ha? Para hindi siya nadikit sa kawa. Diba? Sarap-sarap. Tikman nga natin kung anong ang lasa. Ito siya, bes. Ito na siya, bes. Tikman. The moment of truth. Kung ano nga bang lasa ng rellenong bangus ni Ate Bes. Ang sarap siya, bes. Grabe, as in. Malasa talaga yung ano niya. Yung sa may loob, malinamnam. At lasang-lasa ko yung cheese. Yung cheese, bes. Ang sarap, ang linamnam. Grabe. So, gayahin mo na to, bes. Magluto ka na. Ano pang ginaantay mo? Go na! Magluto ka na. So, share ko lang. Ingat. God bless. Bye!